Ang vlog na ito ay tungkol sa 7 pamamaraan para maiwasan na hindi tayo maloko ng ating mga empleyado. Sa mundo ng pagnenegosyo ay hindi talaga natin maiiwasan na may makuha tayong tao na gagawan tayo ng masama sa ating mga negosyo. Sa loob ng 4 na taon ng pagnenegosyo ko na nag-handle ako ng empleyado, ay meron akong mga nabuong kaparaanan para maiwasan ang mga ganitong gawain ng ating mga empleyado. Una na rito ay ang pagkakaroon ng inventory. Ang inventory po ay napakahalaga sa isang negosyo, maliit man yan o malaki. Dahil dito po nakasalalay kung gagana ba ang sistema ng ating negosyo. Ang pangalawa po ay ang audit. Kailangan po natin ng auditor, of course, para dun sa inventory. Pwede pong ikaw yung mag-audit para hindi po bias yung judgment, or pwede po tayong kumuha sa labas. Nakakilala natin na pwedeng mag-audit dun sa mga inventory na ginawa ng ating mga empleyado. Dahil hindi po natin alam, baka merong mga connivance or mga sabwatan na nagaganap para pagtakpan yung bawat isa. Ang pangatlo po ay ang pagre-record o yung paglista natin ng lahat ng expenses at sales natin sa araw-araw. Kailangan po lahat nakalista para sa traceability ng ating mga gamit o produkto sa loob ng tindahan o negosyo natin. Dahil napakahalaga po nito sa traceability kung meron man po tayong hinahanap o hindi nagbabangga sa inventory at sales. Ang number 4 ko po ay ang CCTV. Ang CCTV po ay napakahalaga lalo na pag may hinahanap din tayong item, gamit, o kahit na anong bagay na nawawala sa loob ng ating negosyo. Bukod dito, ito ay protection din sa atin at sa mga customers natin para kung may mga masasamang loob na magtatangkang papasukin ng ating business, ay magdadalawang isip na po sila. Ang panglima po ay ang pagkakaroon natin ng batas o law sa ating negosyo. Dapat po sa una pa lang meron na tayong ini-enforce na batas tungkol dito sa paggawa ng hindi maganda, lalong-lalo na ang panloloko sa atin, pangungupit, pagnanakaw. Kailangan po dinidiscuss natin yun sa mga tao natin. If ever gawan tayo ng hindi maganda o ng anumang hindi maganda sa ating negosyo, ay pwede natin sila ipahuli, ipakulong, ipabarangay, or kahit na anong kaparusahan na pwede nating ipataw sa kanila. So napakahalaga po nun at dapat naiintindihan din po nila yon bago sila magsimula. Ang panganin po ay strict hiring. So yung pag-hire po natin ng mga empleyado natin, although hindi naman po tayo ganong kalaking negosyo, sa pag-hire pa lang po ng mga empleyado natin na kukunin natin, sabi ko nga, hindi naman tayo mga big time businesses, pero as much as possible po kumuha tayo ng matinong tao. Paano natin malalaman ng matinong tao? Kailangan po natin silang hingian ng at least employment certificate, or kung wala man po, kung working student sila, yung mga reference na lang na pwede natin tawagan, tanungin kung ano ba yung karakter nung tatanggapin natin. Or pwede rin naman natin silang hingan ng at least police clearance o barangay clearance na talagang nagsasaad na wala silang record. So yun po yung pang-anim ko. Ang pang-7 po ay be a good boss. Alam ko po hindi ito sapat sa ilang tao, pero may mga tao talaga na nakaka-appreciate na pag mabuti kang amo sa kanila, is talagang tapat sila sa'yo at hindi ka nila gagawa ng masama. Meron po talagang tao na kahit ituring mo na silang pamilya, kapatid, or pakitaan mo ng mabuting bagay, ay hindi pa rin talaga may iwasan na gawan ka ng masama. Kaya yung pong na-formulate ko ng mga kaparaanan na pwede nating gawin para maiwasan itong mga bagay na to is gawin po natin. Kung kayo po ay katulad ko na small business owner at taga-handle po kayo ng mga tao, pwede niyo po itong isaalang-alang, pwede niyo po itong sundin para maiwasan po natin yung mga ganung bagay na hindi po natin alam na nananakawan na tayo. Naniniwala po kasi ako na ang empleyado ay isang parte kung bakit lalago ang isang negosyo. Kung ang empleyado po natin ay mabuti o maayos, for sure po maganda rin ang ating business. Ang kalaban po kasi talaga natin dito ay yung mga empleyado na kahit pakitaan mo ng maganda, ituring mong pamilya, is gagawan ka pa rin ng masama.
sama-sama po nating wakasan yung pagdurusa natin sa mga taong ungrateful o hindi gumagawa ng mabuti sa atin. So kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and share po para sa mga future videos ko ay mapanood niyo pa rin at kapulutan niyo ng aral. So hanggang sa muli po, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye.